Hello. Hi! Isang magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Nandito po tayo sa regular na gampaling. Ang muling gawain dito sa Sanggol para sa taong 2023. Mamaya, meron pa tayong gawain. Gabi naman. Siguro po, marami na tayong natutunan o naunawaan sa mga naunang nagtalakay ng mga minsay sa oras na ito. Sabi nga, kinakailangan yung pagkain na ating nilasahan, tinikman at kinain, hindi lang tikim. Hindi dapat matapasok sa atin. Kasi kung halimbawa, kahapyaw lang yung salita, napakinggan lang natin, wala namang aplikasyon, hindi napapasok sa puso, baliwala. Sabi nga, para malaman mo ang pagkain na masarap, dapat nalalasahan mo yung tamang timpla. Hindi sa maalat, hindi sa maasim, hindi matatla o makait. Pagkatimplado lahat. Ngayon po, meron tayong mga aralin. Ang una po, ayon sa pangalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica. Ito po, sinulat ni Apostol Pablo bilang, kumbaga, isang bagay na nais niya sa mga taga-Tesalonica. Ang makilala ang Diyos at kilalanin din yung aral na iniwan ng ating dakilang Panginoon. Hihimalin po natin para maunawaan po natin. Sabi po ganito, kami ay nararapat, mga kapatid, na magpasalamat na lagi sa Diyos dahil sa inyo. Gaya ng marapat dahil sa inyong pananampalataya ay lumalaking lupa at ang pag-ibig ng bawat isa sa iba't iba sa inyong lahat ay sumasagana. Kung pag-aralan po natin, yung pandaman ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica, parang umaalab siya. Dahil sa kabila ng pananaral ng Ebanghelyo, ang pananampalataya ng mga tao ay lumalaki. Nag-umpisa sa kakaunti lamang ang nahikaya at naputo ng at sumampalataya. Kumbaga, lumalaki, dumarami ang nagiging mananampalataya. At ganun din, yung pag-iibigan ay sumasagana. Dahil, nung hindi pa nakikilala ang salita ng Diyos, marahil, kung ano yung nakadis na natin, natutunan, na halimbawa, ang papakitaan lang natin ng pag-ibig, o kaya ganti ng pag-ibig, umiibig lang sa atin, kumbaga, namimili tayo. Pero yung pag-ibig na sumasagana, ibig sabihin, kahit yung ating kaaway, kalaban, kung namimighati sa atin, kung nagbibigay pa ng sakit sa ulo sa atin, ay minamahal natin, hindi natin sila itinuturing na ibang tao o kaya kaaway. Yun po yung pinakamaganda. Dahil po, nahubog na ng tinatawag na salita ng Diyos. Kaya po, pero kung may mga warning po yan, sabi nga, mag-ingat ang bawat isa sa inyo sa inyong pagkakatayo, baka kayo'y mga buwan. Kaya, huwag pagkakumpiyansa sa tinanggap natin pananampalataya, kundi, pag natin yun, na magpatuloy tayo, huwag tayo magsawa, huwag tayong mapagod, magpatuloy po tayo sa pagsunod
sa kalooban ng Diyos sapagkat yan po ang nararapat. Yan pa yung pinakakailangan natin. Yung palagian, pagsasakripisyo, pagdako ng pagsamba, at pakikinig ng Ebanghelyo. Yan po ang magtuturo sa atin upang sa ganon makilala natin sa ating sarili na tayo'y sumasa Diyos at ang Diyos ay sumasa atin. Dahil po, kapag nawala na yung tinatawag na pagsunod sa kalooban ng Diyos, ibig sabihin, masuwali na tayo. Kaya halimbawa, nakatanim sa ating isipan ang bawat gawain o araw ng pagsamba, naroon tayo para makisama o makiisa sa pananalangin at ganoon din makiisa sa tinatawag na pakikinig ng Ebanghelyo. Alam natin yung oras, pero kapag hindi natin pinahalagahan yung oras sa ating sarili at hindi natin pinupad, meron na po tayong pagkakasala. Dahil yan po sa hindi natin pagsunod na magkamisan din natin na mamalayan. Taktika na pala yun ng kalaban upang linlangin tayo. Nasasabihin, huwag ka na muna ngayon magsimba, huwag ka na muna ngayon manalangin, mamaya na. Tama yung sinabi ni Tayo Willie. Kaya kung mag-ingat po tayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ano pa po sabi dito? Ano pat kami sa aming sarili ay nangagkakapuri sa inyo sa mga iglesia dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa lahat ng mga pag-uusig sa inyo at sa mga kapighati ang inyong tinitiis. Kumbaga, laking kaligayahan ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica kung sa pamamagitan na bagamat siya ay nakabilanggo, nagpadala siya ng mga sulat, tinanggap at pinakinggan ng mga taga-Tesalonica yung kanyang mga payo, yung kanyang mga sulat. Ganon din naman, lalong-lalo na sa mga nangunguna, sa mga tagapagpahayag ng Ebanghelyo, pagkatapos na magsalita at magpahayag ng Ebanghelyo, kapag nakikita sa bawat isa sa atin ang pagsunod o kaya pagtalima sa ating mga napapakinggan mga aral na mula sa Diyos, tunay nga po na laking kagalakan ng isang nagpapahayag sapagkat hindi nasayang yung pagpapagod ng kasasalita at kapatangaran ng salita ng Diyos. Kung bakit nakikita sa mga gawa ng bawat isa sa atin. Kaya kung natin isipin, ay kangay, magaling din naman yung magsalita. Darating ang panahon, yung mga nakaupo, kapag tinawag yan ng Diyos at pinatayo ito sa unahan, magiging tagapagpahayag din at may susunod na naman na baguhan. Para tagapakinig hanggang sa pasalin-salin ng pagtawag. Kaya panahon po yan. Sabi nga, may mga una na nagiging huli. May mga huli na nagiging una. May mga matagal na panahon bago naging tagapagpahayag. Merong bago lang naging tagapagpahayag na. Sa makatuwid, ang Diyos po ay hindi niya tinitingnan yung experience ng bawat isa. Kundi may panahon ang bawat isa sa atin ng pagtawag upang lubusang ipakilala si Kristo sa pamamagitan ng pakikibahagi ng Ebanghelyo. Kaya, kung halimbawa naging tagapagpahayag na sa kanyang pagsasalita, yung mga tagapakinig ay nakikita niyang sumusunod sa kanyang mga sinasabi sa makatuwid laking kagalakan sapagkat hindi nasayang yung bawat salitang binitawan sapagkat kumbaga lahat ay napatapat sa mga mabubuting lupa na tinanggap at nagkaroon ng mga bunga. May 6 na po, 2 po at 100. Kaya mapalay po ang bawat sumusunod. Lalong-lalo na magiging kapurihan naman yun ng mga sumusunod dahil kagalakan din ng mga nagpapasunod. Ano po sabi dito? Sa lahat ng pag-uusig sa inyo, yung mga sakripisyo. Halimbawa, oras sana ganito, nandun tayo sa pamilihan, abala sa paghahanda para mamaya.
Pero ano pong ginawa natin? Tayo'y nagtitiis. Pero yung pagtitiis natin, napakahalaga. Sapagkat hindi natin inisip yung pangmaterial na pangangailangan natin mamaya, kundi yung pinakakailangan ng ating espiritu, ng ating kaluluwa, yung salita ng Diyos. Kaya po tayo nandito nagtitiis. Handa natin isakripisyo yung ating mga pansariling layunin alang-alang sa Diyos. Sabi nga ng ating sinundan, magsipilit kayong pumasok sa pintuan na makipot. Yung lahat ng narito, nagsakripisyo ng makasanlibutan bagay ay nakapilit ng nakapasok. Pero yung hindi pa, wala ngayon. Sa pagkatuwing nasa labas pa ng pintuan at hindi pa, sapagkat natalo pa ng mga pansariling pangangailangan. Pero kung nakapasok na, nagsakripisyo na, alam, kahit hindi pa tayo preparado para mamaya, ang mahalaga, yung sarili natin, inilagay natin sa pakikinig ng tinatawag na salita ng Diyos. Kaya po, yung mga pagkapighati ang pagtitiis na yan, importante po yan sa atin. Sapagkat, kung ang ating dakilang Panginoon niya, pinighati din. Kung siya rin ay nagtiis, ginawa niya po yan dahil sa pag-ibig sa bawat isa sa atin. Sana po ganun din ang i-apply natin sa ating kapwa. Sinasakripisyo natin ang ating sarili para sa ating kapwa. Kaya nga kung tatanungin natin, bakit kaya pagdating sa pagiging lingkod, unang tinutulungan ng iba bago ang sarili? Yan po ang tunay na lingkod. Sapagkat kung ang iniisip mo na sarili ay hindi ko kayang gawin yan, Brad. Hindi ako makamagnet, hindi ako makamasaya dahil mahina. Unahin mo siya kasama kang gagaling. Yan po ang tinatawag na pananampalataya. Kaya po, kung tayo po, sabi niya, halimbawa, magnitis mo, kaya yung dalawang klase naman yung magnitis mo. I-apply mo yung malayuan para makatulong ka sa iyong kapwa. Sabi nga, huwag natin ipagkalit. Kaya tayo may pagtitiis alang-alang sa kapakinabangan ng ating kapwa. Dapat nandun yung habag, yung awa. Hindi dapat natin ipagdamot yung isang bagay na meron tayo. Sabi nga ni Apostol Pedro, pilak at ginto wala ako. Pero sa pangalan ni Jesus, lumakad ka. Sambitin lang natin, kahit hindi natin yan hawakan, ipanalangin lang natin yung magagawa tayo sa ating kapwa. Sa pagpapatuloy po, nasa tandang hayag ng matuwid na paghuhukom ng Diyos upang kayo'y aring yung karapat-dapat sa kahayaan ng Diyos na dahil dito'y nangagbabatari naman kayo. Totoo po. Kaya po tayo nagsasakripisyo. Nagtitiis na magutom, mapuyat, alang-alang sa pakikinabangin natin na gantimpala mula sa Diyos. Dahil po tayo ay nagpapagal. Katulad din naman ng pagpapagal ng mga naunang mga alagad ng ating dakilang Panginoon na kahit kamatayan, katakutan man, o kapahamakan ay hindi po sila natakot, kundi nagpatuloy sila ng pangangaral ng Ebanghelyo. Pero tayo po, ano nangyari? Nung dumating ang pandemic, wala nang tao sa templo. Natakot lahat. Sabi nga ng ating dakilang Panginoon, huwag kayong nagatakot sa pumapatay ng katawan na wala naman siyang kapangyarihan magbulit sa impyerno. Kundi matakot tayo sa pumapatay ng katawan at may kapangyarihan pa siyang magbulit sa impyerno. Kaya kung pag-aralan po natin, dapat nagpapatuloy tayo ng panitibahagi ng salita ng Diyos kahit sa loob ng tahanan. Ito na yung panahon, halimbawa, nag-pandemic, di ba? Nandun lang tayo sa loob ng bahay. Itayo yung padre di pamilya, nandun yung mga anak. Pangaralan natin ng mabuting balita. Nang sa ganon, ang pangangaral ay hindi po natigil. Kahit sa loob ng tahanan, nagpapatuloy
ang pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya kung hindi tayo dapat matakot, lalong-lalo na may kapitbahay tayo dyan, nangangailangan, nagigingalo, nangangailangan ng pangangaral. Tulungan natin. Yan po ang pinagkakailangan na dapat sinusunod natin. Yung pagbabata. Kung isang bagay na matuwid sa Diyos, nagantihin ng kapigatian ang mga pumipighati sa iyo. Sabi dito, kung isang bagay na maganda lang sana, na yung mga pumipighati sa atin ay gantihan. Pero may tamang panahon po yun. Hindi agad-agad. Dahil po, kung halimbawa, binuhagi tayo ng ating kapwa, sinisiraan tayo ng puri ng ating kapwa. Palagi tayong inaway, gusto natin ngayon mismo gantihan na agad. Pero may tamang panahon po doon. Sapagkat ang Diyos po sabi, nagpapaulan sa mga ganap at di mga ganap. At ganun din nagbibigay ng biyaya sa mga bubuti at sa mga masama. Ibig sabihin, ang mga mabubuti na ay sumasa Diyos na yan. Yung mga masasama, binibigyan pa ng pagkakataon na magsipag-sisi at mga balik loob sa Diyos. Kaya ibig sabihin, kung ang kapatid natin gumagawa ng masama, huwag natin iisipin, talagang masama na siya. Binibigyan pa siya ng pagkakataon ng Diyos para mabago ang kanyang sarili. At sa pamamagitan natin, tayo yung magiging daan, ipanalangin natin siya at kausapin natin siya sa pamamagitan ng pagkikibahagi ng Ebanghelyo. Baka sakaling magsisi at magbago at magbalik loob, hindi ba nakatulong pa tayo sa ating kapwa. Pero kapag halimbawa, yung ating kapwa gumawa na ng masama, binaliwala natin, humato na tayo. Sapagkat namimili na tayo ng kakausapin natin. Sabi nga, naparito natin dakilang Panginoon para sa mga magkasalanan. Sinugo tayo mula sa isang kalagayan na makasalanan, binago, nagsisi at nagbalik loob sa Diyos sa pamamagitan lang ng habag na pinagkaloob sa atin. Na mula sa kawalan na tayo isang makasalanan, pinulot lamang tayo at pinagkatiwalaan ng pagkalooban ng kapangyarihan, mangaral ng salita ng Diyos. Hindi ba natin magagawa yan? Kung naditiyan, nananahan ng Espiritu Santo, magagawa natin yan. Pero kung sarili nating kalooban, hindi po natin magagawa yan. Sapagkat umikiral itong tinatawag na pride. Kataasan ng pag-ibig. Pero kung nariyan ang kapakumbabaan, susunod sa kalooban ng Diyos. Pero kung nandiyan ang kataasan, susundin ang sariling kalooban. Kaya kung titingnan po natin, sa lahat ng mga narito, sumunod yun sa kalooban ng Diyos. Pero kung susundin ang sariling kalooban, wala po dito. Sapagkat mawawala yung tinatawag na pagpapasakot o pagsunod sa kalooban ng Diyos. Magkakalaban po kasi ang sarili natin sa kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, palagi tayong maging mabuti, dapat palagi tayong nakapugnay sa Kanya o nakakabit sa puno. Palagi dapat tayong nagpapakita ng kabutihan sa kapwa. Pero ang sarili nating kalooban, pagkaminsan, kapag minura tayo, mumurahin din natin. Yan po tayo nagkakamali. Kaya kinakailangan po, may pagpipigil. Nandiyan yung konsensya at tulong ng Espiritu Santo. Na kung dati kapag minumura tayo, mabilis tayong sumagot. Kapag nariyan ng Espiritu Santo, mayroong kumukontrol at nagpipigil upang hindi tayo magaganti ng masama sa ating kapwa. Yan po ang tinatawag na mga pagtitiis o pagbabaka. At kayong mga pinighati ay bigyan kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit na kasama ng mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nagniningas na apoy. Kaya kung tingnan natin, kapag sinabi kasing apoy, sabi impyerno agad. Hindi ba nung nagpakilala ang Diyos kay Moises sa pamamagitan ng isang mababang punong kahoy na may nagliliyab na apoy.
At ang kapangyarihan din ng Diyos ay katulad din ng apoy. Sapagkat kung pag-aralan mo doon sa Ezekiel, ang kaluwalhatian ng Diyos ay parang yung kanyang nasa paligid niya parang bubog na salamin. At may umiikot na apoy doon sa paligid sa 4 na sulok. At nandun nakaupo ang 24 na matatanda. At ganoon din yung 4 na uri ng hayop na ang isa'y baka, ang isa'y hukis tao, ang isa'y agila, at ang isa'y leon nandun nakapaligid sa ating dakilang Panginoon. Kaya kung pag-aralan po natin, sasabihin natin, mga halimaw yan, hindi po yan po talaga ay nakalagay doon sa banal na kasulatan. Lamang po, kung ang sarili lang natin na pag-iisip ang mag-aanalisin natin, sasabihin natin sa kasamaan. Kaya kung titinan po sa panahon ngayon, marami ang nagsisipangaral ng Ebanghelyo, pero pagdating na sa pinag-uusapan ng Espiritu, hinahatulan agad. Demonyo yan. Hindi ba ang Diyos, Espiritu? Tayo naman, pagkatapos na mamatay, magiging Espiritu. At may mga nilikha din na mga Espiritu. At yung mga anghel, Espiritu. Yung mga kerubin, Espiritu. Sirapin, Espiritu. Lahat yan Espiritu. Maging si Satanas, Espiritu din. Sa magkatuwid, itong sanglibutan ay isang material na pamamaraan para dalisayin yung pinakamagandang nilalang ng Diyos sa makatuwid. Bagay yung larawan ng Diyos, tayo pong mga tao na kinakailangan danasin mula sa alabok, inanyuan para mainitan tayo, ibilag tayo, para tayo pahirapan ng pagod, gutom, ganyan. Kung tayo'y magtagumpay hanggang sa huling hininga ng ating buhay, bago tayo nakatapos sa finish line, kung baga nagawa natin ang kalooban ng Diyos, mapalad tayo. Kung tayo na namatay dahil kay Kristo, mapalad tayo. Kaya po, magpatuloy lang po tayo sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Huwag tayong matakot. Gampanan natin kung paanong paraan tayo tinawag ng Diyos. Kapagkat yan po ang kanyang kalooban. Yan na po yung nakahanda na kapahingahan na ibibigay ng Diyos sa mga nagsisipagtalima sa Kanya hanggang sa huling hininga ng Kanyang buhay. Na maghihiganti sa hindi nagsisikilala o nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Kaya po nandito tayo sa kikinig ng Ebanghelyo. Pwede natin yung ibahagi sa kapwa. Ngayon, kung ayaw talaga nila matigas ang kanilang puso at ayaw nilang magsitalima sa Ebanghelyo ng Diyos, ang importante, may ginawa tayong mabuti para sa kanila. Sapagkat, ang tungkulin ng tagapagpahayag, ibalita yung Ebanghelyo. Sabi nga sa English, take it or leave it. Tanggapin man o hindi ang Ebanghelyo, ang mahalaga doon, tapos na ang obligasyon mo. Nakapangaral ka na. Magsisiman siya o hindi, wala ka ng pananagutan. Ang mahalaga, sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Kaya kung titingnan mo, kung tayo magiging katulad ni Hunas na matatakutin, sabi niya, mag-aral ka doon sa Ninive. Anong ginawa niya? Nagtakot siya. Kung may isang sasakyang dagat na papalayo doon, sumakay sa doon. Pagdating sa gitna ng dagat, nagkaroon ng parang unos o hindi mabuting panahon. Hanggang sa ang lahat ay nagsipagdalangin sa kanilang Diyos. Natutulog doon si Hunas. Wala ka bang malay? Lulubog na tayo. Lahat ay tumawag na sa Diyos. Tawagin mo rin ang iyong Diyos. Anong nangyari? Na pagkilala ni Hunas na mayroon siyang pagkakasala na hindi niya nasunod ang kalooban ng Diyos. Ang sabi niya, ihulog na lang siya sa dagat. Kung inihulog siya sa tumigil ang unos, anong ginawa ng Diyos? Naghanda siya ng isang malaking isda, iniluwa siya doon sa lugar ng Ninive kung saan ayaw niyang pumunta. Yan po ang kalooban ng Diyos. Kaya kung tayo po tinawag mula sa iba-ibang lugar
At inilagay tayo yan tayo nakatira sa kapaligiran maraming mga dispusa, maraming mga nanglalait. May magagawa tayo sa kanila sapagkat matagal na natin silang kilala. Pero kung halimbawa, hindi natin ina-apply yung natutunan natin, kundi kung ano yung pakikitungo natin sa buong maghapon doon, na nagbabangayan, hindi natin binaraw natin sarili, magiging pero kung nagbago na tayo yung nagiging daan, parang paningasin yung ilawan, magliwanag para sa kanila, maibahagi sa kanila ang salita ng Diyos. Yun na po yung ilaw na nagliliwanag, na ibinabahagi natin yung liwanag sa kapwa, maliwanagan din ang kanilang pag-iisip. Kaya po, tinuturuan tayo dito na ibahagi yung salita ng Diyos. Nasa Kanya na lang, sa pagkatao, na pinagkapahayagan natin kung tatanggapin o hindi. Kung hindi niya tanggapin, wala na tayong magagawa. Ang mahalaga, kinausap natin siya, ibinahagi natin ang ibang video sa kanila. Na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Pagkaparoon na siya upang luwalhatiin sa kanyang mga banal at upang siya'y maging kahanga-hanga sa lahat ng nagsisampantay sa araw na yaon. Sapagkat ang aming patutuo sa inyo ay pinaniniwalaan. Kaya kung pag-aralan po natin, kapag tayo pinaghati ng ating kapwa, ang gusto natin, pighatiin din ng Diyos. Gusto natin gantihan agad. Hindi po. Kinakailangan muna makilala nila ang katotohanan. Para sila'y maging kabilang sa atin na nagsipagbalik loob sa Diyos. Katulad din natin na isang makasalanan na binago at pinagsisi ng Diyos, dapat maging kasama tayo nila. Kung maging kasama natin sila sa pagpapakabuti. Pero kung halimbawa, gusto natin pighatiin agad yung namimighati sa atin, gantihan agad yung gumagawa ng masama sa atin, abay nagiging hukom na tayo. Kaya po, kung ang Diyos, may tamang panahon sa pagtubos, may tamang panahon sa panangaral, at may tamang panahon sa paghukom, sa makatuwid, ang Diyos po may programa. Pero ang tao, kapag siniraan tayo, gusto natin sirain na, hindi ba kapit sa nagsasalita pa nga tayo ng masama? Kapag galit na galit tayo sa atin at mamatay ka na sana, hindi ba gano'n? Pero kung halimbawa, ipapanalangin natin yung tao na yun, na magamat nagingit-ngit ng galit sa atin, mabuksan sana ang kanyang isipan, magsisirin siya, at tanggapin niya sa kanyang sarili, lumapit sa atin, sorry lahat nagawa, sa nagawa ko sa iyo. Siguro pili natin patawarin din yun. Kaya may tamang panahon po yung pangangaral, may tamang panahon yung ganti ng Diyos noon sa mga ayaw talagang magsitalima o tumanggap ng aral ng Diyos. Sa makatuwid, ang programa ng Diyos, pangkalahatan. Kaya, dapat po, sumunod tayo sa programa ng Diyos. Walang iba. Dapat ipangaral ang buong sanglibutan sa buong sanglibutan. Sa lahat ng kinapan. Ngayon, nasa kanila, kung magsisisi sila o hindi, kung magbabago sila o hindi, ang mahalaga, ginanap na natin ang ating tungkulin na ipangaral ang mabuting balita. Dahil dito, ay lagi namin idinadalangin kayo. Ibig sabihin may suporta pala tayo. Halimbawa, sabi dito, kung yung mga taga-Tesalonica, sa pamamagitan ng pangangaral ni San Pablo, na puto, at ganun din ang kanilang ginagawa, may suporta pala yung nangunguna. May suporta si San Pablo sa pamamagitan ng pananalangin para sila'y mas lalo pang lumago, mas lalo pang dumami ang maging mananampalataya. Kaya kung pagkakala, hindi po tayo pinababayaan dito. Lagi namin dinadalangin kayo upang kayo'y ariing karapat-dapat ng ating Diyos sa pagkatawag sa inyo at ganaping may kapangyarihan ang bawat nais sa kabutihan at gawa ng pananampalataya. Sabi dito, ganaping, ibig sabihin, sabi nga,
sa nangakakaalam ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan. Nakikita na natin yung ating kapwa, stress na sa problema. Ayaw pa natin kausapin na baka may tsansa pa. Daraan lang yan, lilipas lang yan. Hindi natin kinausap. Binaliwala natin sa makatuwid-biro na tayong pagkakasala sa ating sarili. Dahil yung espiritu na nasa atin na nagtuturo sa atin na dapat sanay kausapin yun, hindi natin pinaunlakan ang nangyari sa sarili natin kalooban dahil galit tayo doon sa ating kapwa. Dapat po hindi ganoon. Yun ay kinakailangan sa pamamagitan ng kalikalinga ng Diyos, gampanan natin yung tungkulin sa ating kapwa sa makatuwid, ipakita natin sa pamamagitan ng pag-ibig. Kaya kung halimbawa, tinawag na tayo ng Diyos, hindi naman tayo naging karapat-dapat sa Kanya sa mga huling araw. Dati noon, ang panalangin natin, masigasig yung kabataan pa, masipag manalangin. Pero nung naghihina na, nanghina na yung katawan o bumagsak na hindi na nagagawang manalangin, kinakailangan po dapat pagningasin natin patuloy kahit na tayo nagkatagulang na. Sapagkat yan po ay dapat pag-ingatan natin yung panahon o paraan ng pagkatawag sa atin ng Diyos. Na dapat, sabi nga, ganaping may kapangyarihan, may pamamahala, yung pangangaral ng Ebanghelyo at pagtuturo sa ating kapwa. Upang ang pangalan ng ating Panginoong Hesus ay luwalhatiin sa inyo at kayo'y sa Kanya, ayon sa biyaya ng ating Diyos at ng Panginoong Jesucristo. Para po yung pangalan ni Hesus, luwalhatiin sa atin. Dahil sa ating mga sakripisyo, yung mga tagapakinig, luluwalhatiin nila si Kristo. At ganun din naman, dahil sa mga tao na nakinig, luluwalhatiin din naman ang Diyos. Kaya kung tayo po, hindi naging iba, nananang tayo doon sa paraan na binago tayo at nagsisi tayo at minawag tayo upang papurihan ng Diyos at nagkaroon ng bunga sa pamamagitan ng pakikibahagi sa kapwa, lahat po tayo ay tatanggap ng ganding pala sa Diyos, depende po sa ating mga gawa. Kaya yan po ang pamantayan ng Diyos. Kaya may tamang panahon kung tayo pinipighati ngayon, pagtiisan lang muna natin. Mabubuksan din ang isipan ng mga pumipighati sa atin. May tamang panahon. Ang mahalaga, lumago, papurihan natin yung Diyos, luwalhatiin natin si Kristo sa pamamagitan ng ating pagtutulungan at pagdadamayan bilang magkakapatid. Siguro po hanggang dito na lang yung pag-umighati natin sa oras nito. Salamat po sa Diyos at pagpalain naman naman ang ating kahilingan sa Diyos at kaluluwa ang lahat ng kasagutan. Sa pangalan ng Kristo, salamat at pagpalain. Happy New Year!